Alright, so welcome again guys sa aking YouTube channel. So for this video, pag-uusapan natin ang iPhone 14, if worth it ba to buy this 2025. So nag-decide ako to buy the iPhone 14 sa isang local store dito sa Quezon City para syempre may warranty pa rin. Ayun, isa nga pala yun sa dapat natin tandaan na kapag bibili tayo ng mga smartphone, please make sure that partner dealer sila talaga nung brand na bibilin mo. So ito, binili ko para sa warranty. So they have Apple warranty 1 year and then I have 7 days replacement. So nabili ko tong iPhone 14 ng nasa 33,000. Alright, so that's for cash and then may dagdag lang siya ng konti kapag bibilin mo siya through credit card. Ngayon, bakit iPhone 14 yung pinili ko? Kasi konti lang naman yung idadagdag ko kung mag-iPhone 13 na. I go with iPhone 14. Now, pag-usapan natin if worth it ba ang iPhone 14 ngayong 2025. Nag-explore ako and then isi-share ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan ko sa kanya and masasabi ko na worth it siya bilhin. Alright, dahil dun sa mga na-experience ko. Number one, yung value for money. Again, nabili ko siya for 33,000. I think, for me, yung 33,000 na yon, yung performance, yung unang tinitignan ko dito is the performance. Yun talaga yung nagustuhan ko kasi napaka-smooth niya to use, no? Number one is yung transition niya, napaka-smooth. Yung ano niya, yung screen, napaka-silky screen to touch. Alright? So, wala siyang delay, which is sa mga flagship lang yan ng mga smartphone, most likely may experience. By the way, ang iPhone naman kasi wala naman siyang inilalabas na mga mid-level. So, automatically, kapag ka nag-iPhone ka, naka-flagship ka na. Kaya, hindi mo pwedeng i-compare yung performance nito. Example, nabili ko to ng 33,000. Tapos, merong mga brand na inilabas ngayon sa market, yung especially Android, may inilabas sila sa market, nasa 30,000. Hindi ko sila pwedeng ipag-compare kasi, still, kung mga nasa mid-level pa lang yon ng Android brand, yung performance doon, hindi yun pwedeng or hindi yun tatapat dito kay iPhone. Isa yon sa dapat natin tandaan. Kung value for money and performance, okay si iPhone 14. Alright? So, bakit ko laging sinasabi ang value for money? Ito kasing iPhone, the iPhone 14, if ever man na mag-isip-isip ako, no, I want to let go. Gusto ko na siyang palitan and then I want to resell. So, for sure, yung binili kong 33,000, hindi yun bababa ng sobra-sobra. Na kapag kinumpare mo with Android and then ibinenta mo, yung nabili mong 30,000 na Android, pag binenta mo yun, siguro mga 15, 18, or 20,000 below. Ito, ibenta ko man to from now, example, 1 year from now or 2 years from now. So, I can sell this iPhone 14 for like, siguro 23, 25, 26, mga ganon. So, syempre, depende pa rin yun kung paano ko ginamit. Ano? So, yun. Kaya, lagi kong sinasabi, value for money kay iPhone. And then, syempre, performance nga. So, next, syempre, yung pinaka-display niya, napaka-premium ng display. May compare mo naman to sa ibang smartphone ngayong 2025 sa market, yung pinaka-display niya, ipaparamdam lang naman sa'yo na mamahalin yung phone na gamit mo. Ano? Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung ano niyan, yung pinaka-user interface niyan. Isa rin yon sa dapat nating tignan sa isang smartphone. So ako kasi, yun talaga, gusto ko kasi talaga maganda yung pinaka-interface, smooth, and so on. And then, syempre, yung physical niya, isa rin yun sa nagustuhan natin dito kasi, yun, naka-metal na nga, syempre. Durability-wise, syempre, if ever man na accidentally ko tong nalaglag, yung mga ganun, hindi siya basta-basta mababasag. Kasi nga, itong iPhone 14 dito is naka-metal na siya. Ano? Next is, kung usapan naman na camera, well, tinest ko rin siya and sinubukan. Mahilig kasi ako mag-take ng photo. By the way, if ever man na hindi ka naman talaga into mobile photography, kumbaga mga basic take ka lang naman ng mga photo or video recording sa smartphone mo, ang iPhone 14 is very worth it. Kasi nagulat ako dito eh. Example, ito, ayan. So, meron ako ditong picture or selfie. I'm using the, what we call this, the portrait mode. Ito yung nag-blurred yung background pag nag-take ka ng selfie. Very worth it siya. Ayan o. So, they can separate yung subject and the background itself. And then next, ayan, meron din to syempre yung what we call this, the 0.5 selfie, alright, or yung ultra-wide selfie, wherein napaka-convenient niyang gamitin kasi syempre, kasi nga, itong iPhone 14 is, by the way, this is the base model. Kapag magtitake ako ng 0.5, ang dali lang kasi, example, dito, di ba, pinipindot lang yung sa volume key, ayan siya,
Ayan o, napaka-handy to take a 0.5 selfie. And then, right after that though, meron din tong live photo pa rin, syempre, ayan. Kung gusto mo, like for example, yung gumagalaw, yung photo mo kapag like for example, nagbabrowse ka. And then, meron din siyang, what we call this, the cinematic, syempre. Cinematic, ito naman is for video recording, pero gusto mo naka-blur yung background. And ayan, ang ganda ng cinematic nito. Ayan, what we call this, napaka worth it para sa price na meron siya. Pero syempre, sabi ko nga kasi, flagship is flagship pa rin naman ang Apple, no? So, wala naman silang nilalabas na hindi flagship. Kaya, expect mo talaga na maganda yung recording ng video nito. Ayan siya. Diba? Next is, kapag ka-low light naman, nag-record ka ng video, malinaw din siya. Oo, ayan. So, medyo low light yung area nung nag-take ako ng video na to. Ayan siya. Ayan. Ito yung output niya. And masasabi ko, ang ganda, ayun, no, kahit na i-wide ko or ultra-wide ko yung pinaka-video recording, malinaw pa rin yung recorded natin na video dito. Okay? Yung camera nito, dalawa lang. Ayan siya. Pero nakita nyo naman yung quality, ano, yung kuha, no. Worth it sa camera, video recording, taking photo, yes. Yes na yes po for the iPhone 14. Ano pa ba? Charging. For the charging, well, though hindi siya naka-Type-C, kasi ano lang naman nag-start ang Type-C ng Apple iPhone 15 and 16 naka-Type-C sila. So ito, yung gamit dito is yung cable pa rin naman ni Apple. By the way, kasama na yun inside the box. Ayan siya. Nothing to worry kasi hindi naman yun ni Apple pinace out. But then, ang advantage din nun is reversible din. Diba? Parang ka naka-USB Type-C din. Pero syempre, yun nga lang, exclusive lang for the iPhone 14 pababa. Isa rin sa nagustuhan ko dito is yung sounds quality niya. Ang lakas ng sounds ni iPhone 14. Ayan siya. A German soldier shot himself in the foot during World War II. His father was shocked when they... Ang maganda rin sa sounds nito is meron siya dito. Ayan, tas yun dito. So, pag nanonood ka ng movie, para ka naka-surround na rin yung pinaka-speaker kay iPhone 14. Kung pag-uusapan yung premiumness, physically, okay, napaka-premium niya, especially kapag ginamit mo siya ng walang case. Ayan. Glass type yung likod ni iPhone 14, and then metal yung pinaka-frame niya. And syempre, yung pinaka-camera, camera housing niya, napaka-premium. Na talaga naman kapag, example, ginamit mo siya, ayan, ng walang case. Alright, tapos andyan yung Apple logo. Nako, still Apple pa rin, di ba? Yun ang sinasabi ko na value for money. Kaya, if ever, ito, marirecommend ko rin to, syempre, kapag like, for example, yung mga bagong employee, di ba? Yung mga gumraduate last year or bagong graduate, tapos ngayon ka palang nag-work, and then you want to invest your personal phone, and then di pa natin talaga kaya yung mga medyo nasa 100,000 level, 70,000 level, and then you want to experience an flagship phone. Well, ito, si iPhone 14, masasabi ko, isa siya sa magandang panimula na smartphone. And again, sabi ko, hindi lang naman panimula. If ever man na hindi ka naman hardcore user ng smartphone, pero gusto mo talaga is value for money, ito si iPhone 14. Ayan siya. Ang tanong, worth it? Yes, napaka-worth it. Hindi lang yon. Bago ko makalimutan, ayun, bago ko i-take tong video na to, nagkaroon din ng update pala si iPhone 14. Naka-iOS 18.5. Isa rin yan sa talagang reason kung bakit iPhone ang magandang bilhin kapag hindi mo pa afford yung mga sobrang latest na model ngayon ng mga devices, no? Kasi kay iPhone, ayan, example, iPhone 14 to, makakatanggap ka ng mga latest OS update. So, sabihin na natin, umabot man yung 2027, 2028, makaka-receive pa rin siya ng iOS update. And ayun, may experience ko, syempre, kung gaano kaganda yung bagong interface ng Apple. And syempre, kapag gusto ko na itong i-resell, ayun, mataas yung value. Right? Ayun, yun yung masasabi ko na reason kung bakit very worth it ang iPhone 14 to buy this 2025. Alright? So that's it, guys. Thank you so much for watching for my review for the iPhone 14. Bye!